Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kasama namin sa bawat kwento. Muli, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Isang kwentong magpapatunay na ang bawat pagtitiis ay may hangganan. Gaano katagal kayang magtiis ng isang tao sa ngalan ng pag-ibig? At ano ang mangyayari kapag ang isang maamong tupa ay biglang nagpakita ng mga pangil ng isang leon? Ang malamig na likido ng mamahaling red wine ay tila may sariling buhay habang gumagapang ito sa puting-puti niyang bestida, nag-iiwan ng isang malagim na mantsa na parang dugo sa kalinisan. Para kay Alonsina Reyes, ang lamig na yon ay hindi kumpara sa nagyayelong pakiramdam na kumalat sa kanyang buong katawan. Huminto ang lahat. Ang mahinang tugtog ng string quartet, ang bulungan ng mga sosyal na panauhin sa gabi ng parangal, ang pag-clink ng mga baso ng champagne, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan at ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Buwana Velez del Mar. Isang boses na kasing tamis ng pulot ngunit may nakatagong lason. "Naku, anong nangyari? Ang clumsy mo naman, Hija," sabi ni Doña Buwana. May pekeng pag-aalala sa kanyang mga mata habang hawak ang basong wala ng laman. Malinaw na sinadya ang pagkakabuhos, isang perpektong pagganap sa harap ng daan-daang maimpluwensyang tao. Tumingin si Alonsina sa paligid. Ang mga tingin ng awa, pagkutya at pag-usisa ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang tao, ang kanlungan na dapat sana'y magliligtas sa kanya, ang kanyang asawa, si Lakan. Nakatayo si Lakan, ilang hakbang lang ang layo, nakasuot ng eleganteng barong, guwapo at makisig. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang iglap lang ay mabilis itong umiwas. Tumingin si Lakan sa sahig, sa kisame, sa kung saan, basta hindi sa kanya. Ang pag-iwas niyang iyon ng tingin ay mas masakit pa sa 10 sampal. Kaninang umaga lamang, habang sinusukat niya ang puting bestida, sinabi ni Lakan, "Hayaan mo na si Mama. Sina, mamayang gabi, ako ang bahala sa'yo, hindi kita pababayaan." Mga salitang walang laman, mga pangakong napako. Bumalik ang atensyon ng lahat kay Doña Buwana nang may inihagis itong puting table napkin sa sahig, malapit sa paanan ni Alonsina. Tumalsik ang ilang patak ng alak sa mamahalin nitong sapatos. "Linisin mo yan, Alonsina," utos ni Doña Buwana. Ang boses ay hindi na nagpapanggap, kundi puno na ng pagmamaliit. "Diyan ka naman magaling, hindi ba? Sa paglilinis ng dumi ng iba." Iyon na ang huling patak. Ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyan ng nalagot. Sa loob ng 2 taon, tiniis niya ang lahat. Ang panginginsulto sa pagkatao niya dahil hindi siya galing sa pamilyang kasing yaman nila. Ang pagmamaliit sa mga magulang niyang pumanaw na. Ang pagtrato sa kanya na parang isang utusan sa sarili niyang pamamahay. Ginawa niya ang lahat para kay Lakan sa pag-asang isang araw ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang araw na yon ay hindi dumating. Dahan-dahan, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, yumuko si Alonsina. Hindi para maglinis, kinuha niya ang napkin. Ngunit sa halip na punasan ang sahig, dahan-dahan niyang pinunasan ang sarili niyang kamay. Bawat galaw ay may bigat, may dignidad. Pagkatapos, itinuwid niya ang kanyang likod. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, tinitigan niya ng diretso sa mata ang kanyang biyenan. Walang takot, walang luha. Tanging isang nakakakilabot na kalamigan. Hindi siya nagsalita, hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata na ang nagsabi ng lahat. Naramdaman ni Doña Buwana ang biglang pagbabago. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa mukha nito bago ito muling nagpakita ng pagkasuklam. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang matanda, tumalikod na si Alonsina at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit may bagong determinasyon. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanya,
na parang mga bubuyog, ngunit hindi na niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso na nag-iiba ng ritmo, mula sa ritmo ng isang biktima patungo sa ritmo ng isang mandirigma. Dire-diretso siyang pumasok sa pinakamalapit na comfort room. Isinara niya ang pinto at isinandal ang sarili dito. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw at sa harap ng malaking salamin, pinakawalan niya ang isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mamasa-masang mata, may bahid ng pulang alak sa damit, ang larawan ng isang talunan. Ngunit sa likod ng mga luhang nagbabadyang tumulo, may ibang kumikislap, isang apoy na matagal nang natutulog. Hindi na luha ng pighati ang pinunasan niya, kundi ang mga huling bakas ng kahinaan. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa salamin. Pinanood ang sariling ekspresyon na magbago. Nawala ang lungkot, nawala ang sakit. Ang pumalit ay isang matigas na maskara ng yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa maliit na purse. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipindot niya ang isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Isang beses lang itong nagring bago may sumagot. "Ma'am?" Isang magalang na boses ang tumugon. Hindi na ito ang boses ng isang api at kawawang manugang. Ang boses na lumabas sa kanyang mga labi ay malamig, matatag, at walang nikatiting na emosyon. Isang boses na sanay mag-utos, isang boses na kayang magpatumba ng mga imperyo. "It's time," deklara ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa sariling refleksyon sa babaeng tuluyan na niyang pinakawalan. I-activate ang Project Pagguho. Walang lingon-likod na tinalikuran ni Alonsina ang gabi ng parangal. Hindi na siya bumalik sa mansyon ng mga Delmar. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sariling sasakyan, isang simpleng sedan na walang makakapansin, patungo sa isang bahagi ng lungsod ng Ginto na hindi alam ng kanyang asawa o ng buong angkan nito. Huminto siya sa harap ng isang modernong condominium building na gawa sa salamin at bakal. Ang gusaling ito, na pag-aari ng isa sa mga shell corporations niya, ang kanyang naging lihim na kanlungan sa loob ng 2 taon. Ito ang lugar kung saan si Alonsina Reyes, ang manugang, ay namamatay at si Alonsina, ang reyna, ay muling nabubuhay. Pagpasok niya sa penthouse unit, ang katahimikan at ang malawak na tanawin ng mga ilaw ng syudad ang sumalubong sa kanya. Ang unang ginawa niya ay ang pagtanggal sa pinakamabigat na bagay sa kanyang katawan. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong kadena na sumisimbolo sa kanyang pagkakakulong, at inilagay ito sa ibabaw ng isang glass table na may malamig na kalansing. Pagkatapos, hinubad niya ang bestidang puti na nabahiran ng alak, ang damit ng kanyang kahihiyan. Itinapon niya ito sa isang sulok na parang basahan. Naglakad siya papasok sa kanyang walk-in closet, isang silid na kasing laki ng sala sa mansyon ng mga Delmar, ngunit naglalaman ng ibang uri ng yaman. Dito nakahanay ang mga damit na sumisigaw ng kapangyarihan, mga blazer na may matutulis na balikat, mga pantalon na may perpektong lapat, at mga stiletto na kayang yumurak sa mundo. Pumili siya ng isang itim na pantsuit at isang simpleng silk blouse. Habang nagbibihis, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ng ngayon ay hindi na ang babaeng umiyak sa banyo kanina. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga balikat ay matatag, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang layuning hindi matitinag. Ilang minuto lang ang lumipas, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito si Lacan. Ito ay si Mateo, ang kanyang pinagkakatiwalaang chief of staff, kasama ang 3 pa sa pinakamagagaling na miyembro ng kanyang inner circle sa Archipelago Capital. "Ma'am," bati ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng respeto at kahandaan.
Tumango lang si Alonsina at dumiretso sa kanyang home office na mas mukha pang war room. Isang malaking screen ang sumakop sa isang buong pader. Nagpapakita na ng mga datos at financial charts. Nakatanggap kami ng signal, sabi ni Mateo. Nakahanda na ang lahat. Magaling, sagot ni Alonsina. Ang boses ay kasing talas ng isang patalim. Umupo siya sa dulo ng conference table. Ayokong magsayang ng oras. Unang hakbang, magpakalat ng takot. Mateo, i-contact ang mga traders natin sa New York at London. Simulan ang agresibong pag-short sell sa stocks ng Velez Del Mar Holdings sa pre-market trading. Gusto kong paggising nila bukas, abo na ang kalahati ng kanilang market value. Masusunod, ma'am. Ana, baling niya sa kanyang head of communications. Magpakalat ka ng mga bulong-bulungan sa mga financial forums. Anonymous tips. Sabihing may nalalapit na investigasyon sa structural integrity ng mga luma nilang building. Hayaan nating magpanik ang mga maliliit na investor. Copy, ma'am. Tumayo si Alonsina at lumapit sa screen. Ang kanyang daliri ay dumaan sa logo ng Velez Del Mar Holdings. Gusto kong maramdaman nila ang pagyanig bago pa man nila malaman kung saan ito nanggagaling. Gusto kong malaman ni Doña Buwana kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat ng pinaghirapan. Biglang nag-flash sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang kanyang ama, si Ruperto, na nakangiti sa kanya habang tinuturuan siyang maglaro ng chess. Tandaan mo, anak, sabi nito noon, ang tunay na lakas ay hindi ipinapakita, kundi ginagamit sa tamang panahon. Ito na ang tamang panahon, itay, sabi niya sa kanyang isip. Pagkatapos ng isang oras ng mabilis at tiyak na pag-uutos, lumabas na ang kanyang team. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan. Maya-maya, pumasok ang isang babaeng may edad na, may dalang tray ng mainit na tsaa at pagkain. Ito si Ginhawa, ang dati nilang kasambahay na kinuha niya para maging personal na katulong niya. Siya lang ang tanging tulay sa nakaraan ni Alonsina na nakakaalam ng kanyang dalawang buhay. Kumain ka muna, nak, malumanay na sabi ni Ginhawa, walang pagtataka sa kanyang muka sa nakikitang setup. Sanay na siyang makita ang alaga niya sa ganitong anyo. Kumuha ng isang pirasong tinapay si Alonsina at sumimsim sa tsaa. Sa piling ni Yaya Hawa, bumabalik ang isang piraso ng kanyang lumang sarili. Ang sariling nangungulila, ang sariling nasasaktan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Del Mar, si Doña Buwana ay nakaupo sa kanyang marangyang sala, humihigop ng mamahaling tsaa habang nanonood ng morning financial news. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi habang inaalala ang kahihiyang sinapit ni Alonsina kagabi. Ngunit ang namnang ngiting iyon ay biglang naglaho. Breaking news, sabi ng anchor sa television. Velez Del Mar Holdings stocks unexpectedly plummet by 15% in early trading due to unverified rumors of a pending structural investigation. Bago pa man matapos ng anchor ang kanyang sinasabi, ang tasang hawak ni Doña Buwana ay nahulog mula sa nanginginig niyang mga kamay. Nabagsak ito sa marmol na sahig, kasabay ng pagsambulat ng kapayapaan sa loob ng kanilang imperyo. Sa kanyang penthouse, habang pinapanood ang parehong balita sa kanyang tablet, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alonsina. Ito ay simula pa lamang. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Velez Del Mar Holdings ay mabigat at halos hindi mahinga. Para kay Lacan Del Mar, ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, ang inang si Doña Buwana ay nakaupo sa dulo ng lamesa. Ang postura ay kasing tigas ng bakal, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang ballpen ay hindi maitatago. Isang maliit na pagbabago lamang sa merkado. Sigaw ni Doña Buwana, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. At lahat kayo ay nagkakagulo na parang mga manok na pinugutan ng ulo. Nakakahiya.
Walang nangahas na sumagot. Ang mga miyembro ng board, mga lalaking mayayaman at makapangyarihan, ay nakayuko na parang mga batang pinapagalitan. Ang pagbagsak ng 15% sa isang umaga lang ay hindi isang maliit na pagbabago. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nakatayo si Lakan sa isang sulok, hindi nagsasalita. Ang isip niya ay wala sa mga numero at porsyento na nagfa-flash sa screen. Nasa gabi ng parangal pa rin ito. Nasa mantsa ng alak sa puting bestida ni Sina. At higit sa lahat, nasa sarili niyang kaduwagan nang iwasan niya ang mga mata nito. Ang kahihiyan ng kanyang asawa kagabi ay tila isang multo na bumabalik ngayon upang singilin ang kanilang buong pamilya. Pagkatapos ng walang saysay na pulong, kung saan walang ibang ginawa ang kanyang ina kundi ang manisi at magbanta, naglakad si Lakan palabas. Narinig niya ang bulungan ng 2 executive. Hindi ito normal, sabi ng isa. Parang may isang multo sa merkado na hinahanting tayo. Isang puwersang hindi nakikita. Isang puwersang hindi nakikita. Ang mga salitang yun ay nag-iwan ng kakaibang kilabot sa kanyang isipan. Umuwi siya sa mansyon na may mabigat na puso. Umaasang makakausap si Sina. Umaasang makakahingi ng tawad. Ngunit ang nadatnan niya ay mas masakit pa sa katahimikan. Si Sina ay nasa kanilang silid, nag-aayos ng isang maliit na maleta. Ang mga kilos nito ay kalmado, tiyak, at walang emosyon. Sina! Tawag niya. Ang boses ay bahagyang paos. Lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi galit, hindi rin malungkot. Mas malala pa roon, ang mga mata nito ay blangko. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Aalis ka? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot. Kailangan ko munang lumayo. Simpleng sagot nito habang isinasara ang zipper ng maleta. Sina, patawarin mo ako sa nangyari kagabi. Sabi niya, lumalapit. Ako, natigilan ako. Hindi ko alam ang gagawin. Huminto si Sina sa kanyang ginagawa at hinarap siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Huli na ang lahat, Lakan. Hindi. Pwede pa nating ayusin to. Hindi ang mantsa sa bestida ko ang problema, Lakan. Putol nito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kislap ng dating sakit sa mga mata nito. Kundi ang pananahimik mo. Sa bawat pag-insulto ng ina mo sa akin, sa bawat pagmamaliit niya sa pagkatao ko, nanahimik ka, ang katahimikan mo kagabi. Iyon lang ang nagpatunay sa lahat. Tapos na ako sa pananahimik. At tapos na rin ako sa paghihintay sa'yo. Binitbit nito ang maleta at naglakad patungo sa pinto. Nilagpasan siya na parang hindi siya umiiral. Walang salitang nakalabas sa bibig ni Lakan para pigilan siya. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na silid, napapalibutan ng mga mamahaling bagay na ngayon ay parang walang halaga. Ang bigat ng pagsisisi ay halos dumurog sa kanya. Sa paghahanap ng kahit anong mapagkukunan ng lakas, pinuntahan niya ang kanyang lolo, si Senyor Augusto Velez, sa hardin nito. Ang matanda ay payapang nag-aalaga ng mga orkidya. Tila hindi apektado ng kaguluhan sa kumpanya. Problemado ka, apo, sabi ni Senyor Augusto nang hindi lumilingon. Ikinuwento ni Lakan ang lahat, ang pag-alis ni Sina, ang pagbagsak ng stocks. Ang mga babae, Lakan, lalo na ang mga tulad ni Alonsina, ay may malalim na emosyon. Bigyan mo siya ng panahon. Payo ng kanyang lolo, ang boses ay mahinahon at puno ng karunungan. At tungkol sa kumpanya, bawat imperyo ay dumadaan sa pagsubok. Ang iyong ina ay isang matibay na babae. Magtiwala ka sa kanya. Ang mahalaga ay manatiling buo ang pamilya. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Lakan sa mga salita ng kanyang lolo. Ngunit pagbalik niya sa kanilang silid ni Sina, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay bumalik. Umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang drawer sa tabi nito. Umaasang may makikitang kahit anong naiwan ni Sina. Ang kanyang mga daliri
ay may nasagi na isang bagay na matigas at malamig. Isa itong lumang fountain pen. Kilala niya ito. Ito ang paboritong pluma ng yumaong ama ni Sina, si Engineer Ruperto Reyes, isang limited edition na piraso. Gawa sa itim na resina na may mga palamuting pilak. Ngunit may isang detalye siyang ngayon lang napansin. Sa dulo ng takip nito, may maliit at eleganteng logo na naka-engrave, isang simbolo ng arkipelago na napapalibutan ng isang bilog. At sa ilalim nito, isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya, ngunit tunog mayaman at makapangyarihan, Archipelago Capital. Ang project pagguho ay gumagalaw na parang isang perpektong makina. Mula sa kanyang penthouse, pinanood ni Aluncina ang unti-unting pagdugo ng imperyo ng Velez del Mar. Ang bawat pagbagsak ng kanilang stocks, ang bawat investor na bumibitaw, ang bawat negatibong balita, lahat ay musika sa kanyang pandinig. Ang galit na itinago niya sa loob ng 2 taon ay naging isang malamig at kalkuladong sandata. Sa gitna ng isa na namang pagpupulong kasama ang kanyang team, isang batang financial analyst ang humingi ng pansin. "Ma'am Sina," sabi ng binata. Bahagyang nanginginig ang boses sa excitement at kaba. "May nakita po kaming isang anomalya. Habang sinusuri namin ang mga lumang financial records ng Velez del Mar para sa aming due diligence, napansin namin ang isang pattern ng overstated costs sa mga construction projects nila 15 taon na ang nakakaraan." Itinuro ng analyst ang isang serye ng mga numero sa malaking screen. Partikular sa proyektong ito, ang Paraiso Towers. Ang mga gastos para sa semento at bakal ay halos doble sa market price noong panahong iyon. Mukhang may malaking kickback na nangyari. Hindi gaanong pinansin ni Aluncina ang detalye. Para sa kanya, natural lang na korap ang mga Velez del Mar. Ngunit may isang bagay na sinabi ang analyst na biglang kumurot sa kanyang puso. "Ang supervising engineer po ng proyektong yon, ma'am," dagdag ng binata, "ay si Engineer Ruperto Reyes, ang pangalan ng kanyang ama." Biglang nanlabo ang lahat sa paligid ni Aluncina. Ang mga numero sa screen, ang mga mukha ng kanyang team, ang malamig na hangin mula sa aircon, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-echo ng pangalan ng kanyang ama. At bigla, bumalik siya sa isang gabing hindi niya malilimutan. 15 taon na ang nakalipas. Siya ay isang teenager pa lamang, nag-aaral para sa kanyang final exams nang tumunog ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang emosyon. Pulis! Ang amoy ng antiseptic sa presinto. Ang malamig na upuang bakal at ang mga salitang dumurog sa kanyang mundo. "Car accident," sabi ng pulis. "Your father, he was driving under the influence of alcohol." "Hindi!" sigaw niya noon. Ang boses niya ay basag. "Hindi umiinom ng alak ang tatay ko, kahit isang patak." Pero walang naniwala sa isang batang babae. Ang kaso ay isinara. Ang kanyang ama, isang taong ang tanging bisyo ay ang magbasa ng libro at makinig sa lumang musika, ay namatay na may dungis sa pangalan. Isang lasenggo, isang irresponsableng driver. Ngayon, habang nakatitig sa screen, ang lumang sakit na yon ay bumalik, ngunit may kasama ng matinding pagdududa. Ang proyekto, ang overstated costs, ang kanyang ama, na kilala sa pagiging incorruptible at metikuloso, hindi nagtutugma ang mga piraso. "Sina, ma'am?" Narinig niya ang boses ni Mateo na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya sa kanyang team at nakita nila ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang malamig na apoy ng paghihiganti ay napalitan ng isang mas malalim at mas mapanganib na ningas. "Kalimutan niyo muna ang stocks," utos niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. "Gusto kong halongkatin ninyo ang lahat. Lahat ng impormasyon tungkol sa Paraiso Towers at higit sa lahat,
Huminga siya ng malalim. Hanapin niyo ang lahat ng records tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Police reports, autopsy, mga testigo, lahat. Naintindihan agad ni Mateo. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Bulong ni Alonsina sa sarili. Sapat lang para marinig ng mga pinagkakatiwalaan niya. Tungkol na ito sa paghahanap ng katotohanan. Kinahapunan, nag-iisa siyang nagpunta sa sementeryo. Ang ulan ay kanina lang tumila at ang amoy ng basang lupa ay pumuno sa hangin. Tumayo siya sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Ruperto Reyes. Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Patawad kung ngayon ko lang ito gagawin. Patawad kung hinayaan kong maniwala ang mundo sa kasinungalingan nila. Pinapangako ko sa iyo, Itay. Ilalabas ko ang katotohanan. Lilinisin ko ang pangalan mo. Kahit ano pa ang kailangan kong gawin. Kahit sino pa ang kailangan kong banggain. Pagbalik niya sa kanyang penthouse, ang determinasyon niya ay buo na. Naghihintay sa kanya ang isang tawag mula sa kanyang lead investigator, isang dating NBI agent na may utang na loob sa kanyang ama. Ma'am Sina, may problema tayo, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang original accident report ng tatay mo, it has been sealed by an order from a very high level. Nanlamig ang buong katawan ni Alonsina. Anong ibig sabihin yan? May nagtatago nito, ma'am. At hindi lang yan, dagdag ng lalaki. May iisang eyewitness sa aksidente, isang street vendor. Pero isang linggo pagkatapos ng insidente, lumipad siya papuntang Middle East kasama ang buong pamilya niya. At mula noon, wala nang nakarinig pa tungkol sa kanya. Para siyang bulang naglaho. Ibinaba ni Alonsina ang telepono. Ang pagdududa na bumabagabag sa kanya sa loob ng 15 taon ay hindi na lang isang pakiramdam. Ito ay isang katiyakan. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay. Sila Candelmar ay nagising sa isang mansyon na tila walang kaluluwa. Ang pag-alis ni Alonsina ay nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi kayang punan ng lahat ng yaman sa mundo. Ang tanging umuukil-kil sa kanyang isipan ay ang pangalang nakita niya sa pluma. Archipelago Capital. Isang pangalang sinubukan niyang hanapin sa internet. Ngunit kakaunti ang impormasyon, tila isang multo sa mundo ng korporasyon, pribado, makapangyarihan, at misteryoso. Bumaba siya para mag-almusal, ngunit natigil ang kanyang mga hakbang nang marinig ang boses ng kanyang ina mula sa library. Si Doña Buana ay may kausap sa telepono at sa tono nito, alam ni Lacan na may masamang nangyari. Magaling, sabi ni Doña Buana sa kabilang linya. May halong tagumpay sa boses. Siguraduhin mong nasa front page yan bukas. Gusto kong makita ng buong Pilipinas kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan ng manugang ko. Pagkababa ng telepono, humarap si Doña Buana at nakita si Lacan na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng ginang. Hindi ito ngiti ng isang ina. Ito ay ngiti ng isang general na nanalo sa isang laban. Mabuting gising, anak, sabi nito. Sabay abot ng isang folder. Tingnan mo, ito ang solusyon sa problema natin. Binuksan ni Lacan ang folder. Ito ay isang draft ng article para sa isang kilalang tabloid. At ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang madilim na sekreto ng yumaong engineer, Reyes korupsyon sa likod ng mga gusali. Nabitawan ni Lacan ang folder. Ang mga papel ay nagsikalat sa sahig. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ano? Ano to, ma? Kung sino man ang umaatake sa atin, hinahanap nila ang kahinaan natin. Paliwanag ni Doña Buana, ang boses ay malamig at walang emosyon. Kaya inatake ko ang kahinaan niya. Ang dangal ng kanyang ama, ang tanging yaman na natitira sa babaeng yon. At ngayon, sisirain natin yon.
pero wala kayong pruweba. Si Engineer Reyes ay isang marangal na tao. Hindi kailangan ng pruweba, Lakan. Ang kailangan lang ay pagdududa. Sagot ng kanyang ina na parang nagtuturo ng isang leksyon sa negosyo. Nang biglang mag-ring ang telepono ni Lakan, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Sir Lakan, ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pag-aalala. Si Yaya Ginhawa. Si Ma'am Sina po. Nakita niya yung balita online. Nagkulong po siya sa kwarto. Hindi kumakain. Umiiyak lang po. Ang bawat salita ni Yaya Hawa ay parang isang patak ng gasolinang ibinubuhos sa nag-aapoy ng galit sa dibdib ni Lakan. Iyon na. Sumabog na siya. Ibinaba niya ang tawag at pinulot ang isa sa mga papel sa sahig. Walang paalam. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa opisina ng Velez Del Mar Holdings. Hindi siya dumaan sa sekretarya. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ng kanyang ina at malakas na inihampas ang papel sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk nito. Paano ninyo nagawa ito? Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Paano ninyo nagawa ito sa isang taong wala na? Isang taong wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili niya? Hindi na tinag si Doña Buana. Tumingin lang ito sa kanya na parang isang batang nagtatantrums. Huwag kang sumigaw sa akin, Lakan. Ginagawa ko ito para sa pamilya, para sa'yo. Para sa akin? Ma, sinisira ninyo ang alaala ng isang mabuting tao, ang ama ng asawa ko. Asawa mo? Tumawa ng mapakla si Doña Buana. Ang babaeng iyon ang dahilan ng lahat ng ito. At sa digmaang ito, lahat ng paraan ay tama. Walang sala. Mayroon lang nananalo at natatalo. At hinding-hindi ako magpapatalo. Napailing si Lakan, puno ng pagkasuklam. May dugo sa inyong mga kamay dahil sa ginawa ninyo, Ma. Dugo? Ito ay tinta lang, Lakan. At ang tinta ay nabubura. Ang mahalaga ay mananatiling nakatayo ang imperyo natin. Alam ni Lakan na wala nang saysay ang pakikipag-usap. Tinalikuran niya ang kanyang ina, hindi dahil talo siya, kundi dahil sa wakas, namulat na siya sa kung anong klaseng halimaw ang kaharap niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang linisin ang pangalan ni Engineer Reyes para kay Sina. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa maalala niya ang isang bagay. Ang lumang opisina na nirentahan noon ni Engineer Reyes, isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali sa Maynila na hindi na isinara ng pamilya. Pagdating niya roon, ang alikabok at amoy ng mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Isang lugar na tila hininto ng panahon. Nagsimula siya ng maghalungkat, naghahanap ng kahit ano. Mga lumang plano, dokumento, kahit ano. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga blueprints, may isang drawer na nakalock. Naghahanap siya ng pambukas at nang mabuksan niya ito, sa loob ay walang laman maliban sa isang maliit at manipis na kwaderno. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga kalkulasyon at teknikal na sulat na hindi niya maintindihan. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, napansin niya ang isang pangalan na paulit-ulit na isinulat. Minsan ay may question mark, minsan ay binibilugan. Isinulat ito na may diin, na parang isang babala, isang paalala, isang pangalan na kilalang-kilala niya, isang pangalan na hinding-hindi niya pagdududahan. Augusto Velez, ang pangalan ng kanyang mapagmahal at mabait na lolo. Nakatitig si Alonsina sa email na nasa kanyang screen, ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang nakalakip na file ay isang scanned copy ng isang dokumentong matagal nang nawawala. Isang piraso ng papel na maaaring magbago ng lahat. Ito ang orihinal na autopsy report ng kanyang ama, na nakuha ng kanyang investigador mula sa isang retiradong clerk sa coroner's office na may utang na loob dito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakamahalagang bahagi.
Cause of death: severe blunt force trauma to the cranium, sustained prior to the vehicular collision. Trauma sa bungo, nakuha bago ang pagbangga ng sasakyan, at ang kasunod na linya ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Blood alcohol content, 0.00%. Zero. Walang kahit isang patak ng alak. Ang bawat kasinungalingan na ipinilit sa kanya sa loob ng 15 taon, ang pagiging lasinggo, ang pagiging iresponsable, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Pinatay nila ang tatay niya, pinagplanuhan, at pagkatapos ay dinungisan nila ang kanyang pangalan para pagtakpan ng krimen. Ang paghihiganti na nagsimula sa isang mantsa ng alak ay naging isang sigaw para sa hustisya na nagmumula sa libingan. Isang malamig na galit, mas malalim at mas madilim kaysa sa naramdaman niya para kay Doña Buana, ang gumapang sa kanyang kaluluwa. Sino? Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kalupit na bagay? Samamantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Lakan ay nakatayo sa ilalim ng init ng araw, sa malawak na hardin ng kanyang lolo. Hawak niya ang maliit na kwaderno na parang isang mainit na bakal. Ang pangalang Augusto Velez ay tila sinusunog ang kanyang palad. Natagpuan niya si Senyor Augusto na payapang nagdidilig ng kanyang mga paboritong orkidya, ang larawan ng isang marangal at mapayapang patriarch. Ang bait sa mukha nito, ang ngiti sa mga labi. Lahat ay tila isang malaking kasinungalingan ngayon. Lolo, nagsimula si Lakan. Nanginginig ang boses. Lakan, apo, tamang-tama ang dating mo. Tingnan mo, namumukadkad na ang banda Sanderiana. Masayang sabi ng matanda. Itinuturo ang isang magandang bulaklak. Hindi pinansin ni Lakan ang orkidya. Itinaas niya ang kwaderno. Ano po ito, Lo? Bakit po paulit-ulit na isinulat ni Engineer Reyes ang pangalan ninyo dito? Ang ngiti sa mukha ni Senyor Augusto ay hindi nagbago. Dahan-dahan nitong ibinaba ang pandilig at kinuha ang isang pamunas para sa kanyang mga kamay. Si Ruperto, matalino siyang tao. Masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan. Kinilabutan si Lakan sa narinig. Anong ibig ninyong sabihin? Humarap ang kanyang lolo. Ang mga mata nito, na dati puno ng init at pagmamahal, ay ngayon ay malamig na parang yelo. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nahulog. Nalaman niya ang tungkol sa mga materyales, ang mga pagtitipid na ginawa natin para mapanatili ang paglago ng kumpanya. Magaling siyang inhinyero, pero masama siyang negosyante. Hindi niya naintindihan na minsan, kailangan mong magsakripisyo ng kaunti para sa mas malaking kabutihan. Magsakripisyo, Lolo, mga buhay ang pinag-uusapan natin. At anong ginawa ninyo sa kanya? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Senyor Augusto. Isang nangiti na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Lakan. Ginawa ko ang nararapat para protektahan ang pamilyang ito, ang ating pangalan. Ang iyong kinabukasan, si Ruperto ay isang banta at ang mga banta ay kailangang alisin. Kayo, bulong ni Lakan hindi makapaniwala. Kayo ang pumatay sa kanya. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang katotohanan na sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang kanyang lolo, ang taong tinitingala niya, ang haligi ng kanilang pamilya. Isang mamamatay tao. Ang anak mo, si Mama, alam ba niya ito? Halos pabulong na tanong ni Lakan. Si Buana? Tumawa ng mahina si Augusto. Alam niya ang dapat niyang malaman. Mahusay siyang magtago ng mga sekreto. Tulad ng isang tunay na Velez, siya ang nag-ayos ng lahat pagkatapos. Ang pulis, ang media, ang istorya tungkol sa alak. Napakagaling. Gumuho ang mundo ni Lakan. Hindi lang ang kanyang lolo, pati ang kanyang ina. Sila ang mga halimaw sa kwento. Kaya ngayon na po, sabi ni Augusto, lumalapit sa kanya na parang isang ahas.
Itapon mo na ang kwadernong yan at kalimutan mo ang lahat ng ito. Kung hindi, ang boses nito ay naging isang mapanganib na bulong. Baka kung anong masamang mangyari sa iyong pinakamamahal na si Alonsina. Sayang naman, kawawa naman siya kung magiging byuda ng ganoon kaaga. Ang banta ay malinaw. Isang tabak ang nakatutok sa leeg ni Sina. Nanginginig sa galit at takot. Tumakbo si Lakan paalis sa hardin na yon, paalis sa bahay ng demonyo. Kailangan niyang makausap si Sina. Kailangan niyang bigyan ito ng babala. Habang nagmamaneho na parang wala sa sarili, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hindi niya alam kung sasagutin ni Sina, pero kailangan niyang subukan. Sa kanyang penthouse, nag-ring ang telepono ni Alonsina. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagot ba siya? Isang malakas na kutob ang nagsabi sa kanya na dapat. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay maingat. Ang boses sa kabilang linya ay basag, desperado at puno ng takot. Boses ni Lakan. "Sina, umalis ka na dyan." "Ngayon din," sabi nito, halos hindi makahinga. "Lahat ng alam natin ay kasinungalingan. Nasa panganib ka. Nasa malaking panganib ka." Ang napili nilang tagpuan ay isang luma at halos abandonadong simbahan sa isang sulok ng Maynila. Isang lugar na puno ng mga anino at mga dasal na hindi narinig. Ang amoy ng natuyong kandila at lumang kahoy ay sumalubong kay Lakan habang hindi siya mapakali sa paglalakad malapit sa altar. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang banta ng kanyang lolo ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Kawawa naman siya kung magiging byuda ng ganoon kaaga. Ilang minuto pa, narinig niya ang mahinang tunog ng mga takong na umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Dumating si Alonsina. Nakasuot ito ng simpleng itim na damit at isang coat. Ang mukha ay seryoso at maingat. Walang bakas ng dating asawang nakilala niya. Ang nasa harap niya ay isang babaeng hindi niya nakilala. Ngunit ang babaeng kailangan niya ngayon. "Lakan," sabi ni Sina. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Bakit?" Walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Lakan ang kwaderno ni Engineer Reyes at ipinatong ito sa isang lumang bangko. "Sinabi mo sa akin na huli na ang lahat. Pero nalaman ko, Sina, na ngayon palang nagsisimula ang lahat." Nanginginig ang boses. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paghahanap niya sa lumang opisina, ang pagkakadiskubre sa kwaderno, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang pag-uusap nila ng kanyang lolo. "Hindi siya nagkaila, Sina," sabi ni Lakan. Ang boses ay basag. Inamin niya ang lahat. Na nalaman ng tatay mo ang tungkol sa mga materyales na substandard. Nabanta raw ang tatay mo sa pamilya. Ikinuwento niya na parang nag-uulat lang ng panahon. Na parang pagpatay sa isang tao ay kasing simple lang ng pag-alis ng isang bato sa daan. Tumigil siya, huminga ng malalim, at tinitigan si Sina. Naghihintay ng galit, ng sigaw, ng kahit anong parusa. Ngunit si Sina ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Pinakikinggan ang bawat salita. At si Mama, halos hindi masabi ni Lakan ang mga sumunod na salita. Si Mama, kasabwat siya. Alam niya ang lahat. Siya ang tumulong na pagtakpan ng krimen. Ang buong buhay ko, ang buong pamilya natin, itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at dugo ng tatay mo. Sa huling mga salitang iyon, bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang lakas na kanina pa niya pilit na ipinapakita ay tuluyan ng naglaho. Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Patawarin mo ako, Sina. Patawad. Dugo nila ang nananalaytay sa akin. Paano? Paano ako naiiba sa kanila?" Sa sandaling iyon, ang inaasahan ni Lakan ay ang pagtalikod ni Sina. Ang inaasahan niya ay ang pagkamuhi. Ngunit ang ginawa ni Sina ay isang bagay na hindi niya inaasahan.
Dahan-dahan, iniabot ni Alonsina ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Lakan. Ang paghawak na iyon ay hindi romantiko. Ito ay isang paghawak ng pag-unawa ng isang taong nakakakita, hindi sa isang kaaway, kundi sa isang kapwa-biktima. Hindi ikaw sila, Lakan, bulong ni Sina. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, narinig ni Lakan ang init sa boses nito. Ang pinagkaiba ninyo? Nandito ka ngayon. Kinakausap mo ako. Sinasabi mo sa akin ang totoo. Kahit na alam mong pwede kang mapahamak, iyon ang hindi nila kailanman gagawin. Tumingala si Lakan. Nagtataka sa nakikita niyang awa sa mga mata ng babaeng sinaktan niya. Ang pader sa pagitan nila na itinayo ng 2 taon ng pagtitiis at isang gabi ng kaduwagan ay nagsimulang gumuho. Kailangan nating itigil sila, sabi ni Lakan. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Pero hindi ko alam kung paano. Masyado siyang makapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang lahat. Hindi ang lahat, sagot ni Sina, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. May isang bagay siyang hindi kayang kontrolin. Hinila niya ang kanyang kamay at humakbang paatras. Lakan, ang kumpanya ninyo ay inaatake. May isang puwersang hindi nakikita na dahan-dahang dumudurog sa lahat ng itinayo ninyo. Tumango si Lakan. Alam ko, iyon ang pinag-uusapan sa board. Tinitigan siya ni Sina ng diretso sa mata. Ang puwersang hindi nakikita na umaatake sa Veles Del Mar Holdings. Ako yon. Natigilan si Lakan. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-alis ni Sina, ang biglaang pagbagsak ng stocks, ang misteryosong pangalan sa pluma, Archipelago Capital. Ikaw, bulong niya, hindi makapaniwala. Ikaw ang may-ari ng Archipelago Capital. Tumango si Sina. Ako ang presidente at CEO. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng itinayo ng tatay ko sa likod ng kanilang mga anino. Nagsimula ito bilang paghihiganti para sa sarili ko. Pero ngayon, iba na. Kailangan nating pabagsakin si Augusto Velez, hindi lang para sa atin, kundi para sa hustisya na nararapat sa tatay ko. Sa gitna ng lumang simbahang iyon, sa ilalim ng mga matang nakatingin ng mga santo, isang bagong alyansa ang nabuo. Isang alyansang isinilang mula sa sakit, pagtataksil, at isang nag-aalab na pagnanais para sa katotohanan. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, sabay silang lumabas sa dilim ng gabi, may bagong plano at may mapanganib na pag-asa. Hindi nila napansin, sa kabilang kalsada, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Ang bintana ay bahagyang nakabukas. Isang mabilis na pag-flash ng kamera ang kumuha ng kanilang litrato. Sa loob ng sasakyan, ibinaba ng isang lalaki ang kamera at kinuha ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Nasa akin na sila, Senyor Augusto. Ang penthouse ni Alonsina ay naging isang intelligence hub. Kasama si Lakan, nagbalangkas sila ng isang plano upang ilabas ang katotohanan. Ang bawat detalye ng korupsyon sa Veles Del Mar Holdings ay inilatag. Ang bawat koneksyon sa pagkamatay ni Engineer Reyes ay sinuri. Ang kwaderno ay naging kanilang Biblia at ang mga lumang blueprints ay naging kanilang ebidensya. Kailangan nating ipitin si Augusto, sabi ni Alonsina. Ang kanyang daliri ay tumuro sa isang complex financial chart sa screen. Mayroon siyang isang offshore account na naglalabas ng malaking pera sa isang construction company na under the radar. Kung maipakita natin na ang pera ay nanggaling sa overcharge projects nila at ang construction company na yan ay may connection sa mga substandard materials at kung saan siya nag-deposit ng kickbacks, dugtong ni Lakan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay ng bagong lakas sa kanila. Sa wakas, pakiramdam ni Lakan ay gumagawa siya ng tama para sa kanyang asawa.
para sa hustisya, ngunit ang kanilang kalaban ay hindi isang ordinaryong tao. Si Senyor Augusto Velez ay hindi lamang isang matandang lalaking may mga orkidya. Siya ay isang master manipulator, isang ahas na kayang magtago sa pinakamadilim na anino at hindi niya kailanman hahayaang may sumira sa kanyang imperyo. Kinabukasan, isang email ang kumalat sa lahat ng miyembro ng board ng Velez Del Mar Holdings, sa mga partners at maging sa mga piling miyembro ng media. Ang nagpadala ay isang anonymous account. Ang laman ng email, isang serye ng mga larawan. Mga larawan ni Lacan at Alonsina na nagkikita sa lumang simbahan. Kasama ng mga larawan ay isang detalyadong narration, isang kwento ng pagtataksil, isang kwento kung paano pinagplanuhan ni Alonsina at Lacan ang pagbagsak ng Velez Del Mar Holdings. Ipinaliwanag sa email na si Alonsina ay hindi lang isang simpleng manugang kundi isang mastermind na nagpapanggap at ginagamit si Lacan para sirain ang kanyang sariling pamilya. Sinabi rin na ang mga alegasyon laban kay Engineer Reyes ay pawang totoo at si Alonsina ay gumaganti lang dahil nasira ang pangalan ng ama nito. Sa araw ding iyon, isang emergency board meeting ang ipinatawag sa Velez Del Mar Holdings. Ang tensyon ay kasing kapal ng usok sa loob ng boardroom. Si Doña Buwana, ang muka ay tigas na tigas sa galit at pagtataka, ay hindi makapaniwala sa pagtataksil ng kanyang anak. Ang anak ko, pinlano niya ito sa likod ko? Sa likod ng sarili niyang pamilya? Bulong ni Doña Buwana habang tinitingnan ang mga larawan na ipinapakita sa screen. Si Senyor Augusto, ang matandang lalaki na nakasuot ng puting barong, ay umupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at pagkabigo. Hindi ko akalaing magagawa ito ni Lacan. Ang apo ko, ang sarili nating dugo. Pumasok si Lacan sa boardroom. Ang kanyang pamilya at ang mga miyembro ng board ay nakatitig sa kanya na parang isang estranghero. Hindi ito totoo, sigaw niya. Lolo, alam ninyo ang totoo. Ngunit ang kanyang lolo ay tiningnan lang siya ng may pagkaawa. Anak, nasisiraan ka na yata ng bait. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ikaw at ang asawa mo, sinisira ninyo ang lahat ng itinayo namin. Si Doña Buwana, sa pagitan ng pagtataka at galit ay tuluyan ng napaniwala. Ang galit sa kanya ni Sina ay nag-cloud sa kanyang pag-iisip. Hindi niya kayang tanggapin na siya ang biktima. Masyadong masakit. Mas madaling maniwalang si Lacan at Sina ang salarin. Lacan Del Mar, deklara ni Doña Buwana, ang boses ay matigas at walang awa. Dahil sa iyong pagtataksil, ikaw ay tinatanggal bilang miyembro ng board at lahat ng iyong pag-aari sa Velez Del Mar Holdings ay babawiin. Simula ngayon, hindi ka na namin kinikilala bilang parte ng pamilyang ito. Walang nagawa si Lacan, kundi ang tumayo roon. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang pagtataksil ng kanyang ina, ang panlilinlang ng kanyang lolo, lahat ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. At tungkol sa iyong asawa, dugtong ni Augusto, ang boses ay mapanlinlang na malumanay, hindi natin hahayaan ang kanyang mga kasinungalingan na manalo. Kailangan niyang harapin ang batas. Hindi pa nakakalabas si Lacan sa boardroom. Isang pamilyar na tunog ang umalingawngaw sa kanyang telepono. Isang balita. Isang notification mula sa isang financial news outlet. Breaking news. Archipelago Capital CEO, pinangalanang si Alonsina Reyes, iniimbestigahan ng SEC dahil sa alegasyon ng market manipulation at insider trading. Ang kanyang puso ay lumubog. Ito ang bitag. Ang tunay na bitag. Sa kanyang penthouse habang naghahanda si Alonsina para sa isang importanteng conference call, biglang tumunog ang kanyang doorbell. Hindi niya inaasahan ang kahit sino. Tumingin siya sa monitor ng CCTV. May mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, may kasama pang mga miyembro ng NBI.
Kinuha ng pulis ang isang papel at itinuro ito sa kamera. Isang warrant of arrest para sa kanya. Ang malamig na rehas na bakal ang bumungad sa umaga ni Lacan. Hindi ito ang rehas ng isang kulungan, kundi ang rehas ng bintana ng isang murang apartment na nirentahan niya gamit ang natitirang pera sa kanyang personal na bank account. Pagkatapos siyang itakwil ng kanyang pamilya, ang kanyang mga credit card ay kinansela. Ang kanyang access sa mansyon ay pinutol. Ang pangalang Delmar, na dati isang susi sa lahat ng pinto, ay naging isang sumpa. Binuksan niya ang luma at maliit na telebisyon. Ang mukha ni Alonsina ang bumungad sa kanya sa bawat news channel. Naka-handcuff. Seryoso ang mukha habang ipinapasok sa isang sasakyan ng NBI. Ang headline sa ilalim ng screen ay sumisigaw, "Ang Reyna sa Anino. Sino si Alonsina Reyes?" Ang bawat salita ng news anchor ay parang isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Ang Archipelago Capital ay pansamantalang isinailalim sa receivership. Ang mga assets nito ay frozen habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang plano nila, ang perpektong plano nila ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Napasuntok si Lacan sa pader sa sobrang frustration. Wala siyang magawa. Isa na lamang siyang ordinaryong tao, walang kapangyarihan, walang impluensya. Paano niya lalabanan ng isang halimaw na tulad ng kanyang lolo? Nang araw na yon, pinuntahan niya si Alonsina sa detention center. Nakaupo sila sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin, nag-uusap sa pamamagitan ng isang telepono. Nakasuot si Sina ng kulay kahel na uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Wala na ang kapangyarihan ng isang CEO, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi pa rin namamatay. Nagsimula si Lacan, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Huwag kang mag-alala para sa akin," sabi ni Sina. Ang boses ay kalmado, kahit na alam ni Lacan na sa loob-loob nito ay nagngingit-ngit ito. Bahagi ito ng laro nila. Inaasahan ko na ito. Pero wala na tayong alas. Desperadong sabi ni Lacan. Lahat ay nawala. Hindi pa, sagot ni Sina. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa salamin at sa kaluluwa ni Lacan. May isang bagay pa tayong hawak, ang katotohanan. Hanggat hawak natin yan, hindi pa tayo talo. Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, nakita ni Lacan ang bahagyang panginginig sa kanyang kamay. Ang pagod, ang takot. "Iligtas mo ang sarili mo, Lacan," dugtong ni Sina. Ang boses ay bahagyang lumambot. "Umalis ka na. Magsimula ka ng bagong buhay. Huwag ka nang madamay dito." "Hindi," mabilis na sagot ni Lacan. Ang kanyang determinasyon ay muling bumalik. "Sinimulan natin ito nang magkasama. Tatapusin natin ito nang magkasama, kahit anong mangyari." Pag-alis niya sa detention center, ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad sa kalsada, napadaan siya sa isang mamahaling restaurant. Sa loob, sa likod ng salamin, nakita niya ang kanyang ina at ang kanyang lolo, si Doña Buana at si Senyor Augusto. Nagtatawanan sila. Nagtataas ng kanilang mga baso ng alak. Isang selebrasyon. Ang kanilang tagumpay. Ang tanawing iyon ay halos magpasuka sa kakanya. Ang kanilang kaligayahan ay itinayo sa pagkasira ng buhay ng ibang tao. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang maliit na apartment, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumabalot sa kanya. Umupo siya sa dilim, hindi alam kung saan magsisimula. Talo na ba talaga sila? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Nag-aalangan siyang buksan ito. Sa labas, nakatayo si Yaya Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May dala itong isang bayong ng pagkain. "Yaya, kailangan mong kumain, iho," sabi ng matanda. Pinapasok niya ito. Habang inihahanda ni Yaya Ginhawa ang pagkain, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa.
isang luma at kinakalawang na susi. Ano po yan? Tanong ni Lakan. Bago pumanaw ang tatay ni Sina, nagsimula si Yaya Ginhawa, ang boses ay mahina. May ibinilin siya sa akin, isang kahon. At ang susing ito, sabi niya, kung darating ang araw na tila wala nang natitira, kung ang lahat ay gumuho na, ibigay ko raw ito sa taong mapagkakatiwalaan ni Alonsina. Inabot ng matanda ang susi kay Lakan. Ang mga mata nito ay seryoso. Sa tingin ko, ikaw ang taong iyon. Kinuha ni Lakan ang susi. May kasama itong isang papel na may nakasulat na address ng isang bangko at isang numero ng safety deposit box. Sa tingin ko, ikaw ang taong iyon. Kinuha ni Lakan ang susi. May kasama itong isang papel na may nakasulat na address ng isang bangko at isang numero ng safety deposit box. Kinabukasan, dala ang susi at ang bigat ng huling pag-asa sa kanyang mga balikat. Pinuntahan ni Lakan ang bangko. Sa loob ng isang malamig at tahimik na vault, ipinasok ng bank teller ang susi sa isang maliit na metal na pinto. Bumukas ito. Sa loob ng kahon ay may dalawang bagay lang, isang lumang cassette tape at isang nakatuping sulat na naninilaw na sa katagalan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Lakan ang sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang eleganteng pagsusulat ng isang inhinyero. Ang sulat kamay ng ama ni Alonsina. Nagsimula ito sa mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Para sa kung sino man ang makahanap nito, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabigo ako. Ang tunog ng lumang cassette player ay puno ng static, ngunit sa ilalim ng ingay na yon ay may isang boses na malinaw at matatag. Ang boses ni Ruperto Reyes. Nakapalibot sina Lakan at ang mga natitirang loyalista ni Alonsina sa isang maliit na mesa sa apartment. Ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa bawat salitang lumalabas sa speaker. Hindi mabibili ang prinsipyo ko, Augusto, sabi ng boses ni Ruperto sa tape. Malinaw na itinago niya ang recorder sa kanyang bulsa noong araw na yon. Sumunod ang isang boses na kilalang-kilala ni Lakan. Ang mahinahon at tila mabait na boses ng kanyang lolo. Ngunit ngayon, sa tape na ito, ang bawat salita ay may nakatagong kamandag. Prinsipyo? Tumawa si Augusto Velez. Lahat ng bagay sa mundong ito, Ruperto, ay may presyo. At ang katapatan mo sa prinsipyo mo ay maglalagay sa pamilya mo sa panganib. Isipin mo ang anak mo, si Alonsina. Huwag mong idamay ang anak ko dito. May galit na sa boses ni Ruperto. Hindi ko siya idinadamay. Sagot ni Augusto, ang boses ay sobrang kalmado na nakakakilabot. Ipinapaalala ko lang sa'yo na lahat ng bagay ay may presyo, maging ang buhay. Ang huling mga salita ay isang malinaw na banta, isang pag-amin, isang hatol ng kamatayan na nakarecord. Nang matapos ang tape, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ito na ang kanilang huling bala. May press conference ang Velez Del Mar Holdings mamayang hapon, sabi ni Mateo, ang Chief of Staff ni Sina, para ipagdiwang ang paglilinis sa kumpanya at ang pag-aresto sa utak ng market manipulation. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lakan. Kung gayon, bibigyan natin sila ng isang selebrasyon na hinding-hindi nila malilimutan. Sa loob ng kanyang detention cell, pinanood ni Alonsina ang live broadcast ng press conference sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. Nakita niya si Doña Buana, nakasuot ng puting damit na tila sumisimbolo sa kalinisan, nakangiti sa mga kamera. Sa tabi nito, ang kanyang ama, si Senyor Augusto Velez, ang larawan ng isang kagalang-galang na lolo. Isang matinding galit ang kanyang naramdaman. Ang kanilang pagtatagumpay ay isang malaking insulto sa alaala ng kanyang ama. Wala na siyang magawa. Nakakulong. Talo. Nagsimulang magsalita si Doña Buana. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang panunumbalik ng tiwala at integridad
Sa aming kumpanya, pumikit si Alonsina. Hindi niya kayang panoorin. Sa isang van na puno ng high-tech na equipment na nakaparada ilang blok mula sa hotel kung saan ginaganap ang press conference, pinanood ni Lacan at ng team ni Sina ang parehong broadcast. Handa na, sabi ng tech expert ni Sina. Ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa kanyang laptop. Napasok ko na ang AV system nila. Sa isang pindot mo lang, Lacan. Tumingin si Lacan sa screen, sa kanyang ina, sa kanyang lolo. Gawin mo na, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bato. Sa gitna ng talumpati ni Doña Buana, biglang namatay ang malaking screen sa likod niya na nagpapakita ng logo ng Vélez del Mar. Isang segundo ng katahimikan at pagkatapos, static at isang boses. Ang boses ni Ruperto Reyes. Hindi mabibili ang prinsipyo ko, Augusto. Natigilan ang lahat sa loob ng ballroom. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling mula kay Doña Buana patungo sa screen kung saan isang simpleng audio wave graphic ang lumabas. Sumunod ang boses ni Augusto. Lahat ng bagay sa mundong ito, Ruperto, ay may presyo. Ang mukha ni Doña Buana ay biglang namutla. Ang pagkalito ay napalitan ng purong takot. Tumingin siya sa kanyang ama. Si Senyor Augusto, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng panik. Sinubukan niyang sumenya sa tech crew na patayin ito, ngunit huli na ang lahat. Ang banta sa buhay ni Ruperto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, pinalakas ng state-of-the-art sound system ng hotel. Ang mga reporter ay nagkagulo. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakabibingi. At sa gitna ng katahimikang iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Sinubukang tumakbo ni Senyor Augusto patungo sa service exit, ngunit may humarang sa kanyang daan. Ang kanyang apo, si Lacan. Saan ka pupunta, Lolo? Tanong ni Lacan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at awa. Tumabi ka, sigaw ng matanda. Tapos na ang kasinungalingan ninyo, Lolo, sabi ni Lacan, habang papalapit ang mga pulis. Sa kanyang selda, napatingin si Alonsina sa telebisyon. Nakita niya ang kaguluhan. Nakita niya ang mukha ng takot ni Augusto Vélez. At nakita niya si Lacan, nakatayo roon, hindi na isang duwag, kundi isang tagapagdala ng hustisya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pighati, ito ay luha ng tagumpay. Ang pagbukas ng bakal na pinto ng detention center ay hindi kasing ingay ng inaasahan ni Alonsina. Ito ay isang simpleng kalansing lang, ngunit para sa kanya, iyon ang tunog ng kalayaan. Paghakbang niya palabas, ang sikat ng araw ay sumilaw sa kanyang mga mata at napapikit siya sandali. Pagmulat niya, ang unang mukhang nakita niya ay ang mukha ni Lacan. Nakatayo ito roon, hindi sa paanan ng isang marangyang sasakyan, kundi sa tabi ng isang simpleng kotse. Ang mga damit niya ay ordinaryo. Walang bakas ng pagiging isang Delmar, ngunit sa mga mata niya, mayroong isang bagay na bago. Isang kapayapaan, isang katatagan na hindi niya kailanman nakita rito noon. Walang salitang namutawi sa kanila. Isang tango lang mula kay Lacan. Isang tango pabalik mula kay Alonsina. Sumakay sila sa kotse at umalis sa lugar na yon na puno ng masasamang alaala. Sa mga sumunod na araw, pinanood nila mula sa malayo ang tuluyang pagguho ng Imperyong Vélez del Mar. Ang bawat news channel ay puno ng mga balita tungkol sa kanila. Nakita ni Alonsina ang mga footage ng pag-aresto kay Senyor Augusto at Doña Buana. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Nakita niya ang mga shareholder na nagsisigawan sa labas ng kanilang opisina, mga empleyadong naglalabas ng kanilang mga gamit sa mga kahon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga pamilya ng mga biktima mula sa mga gusaling may substandard na materyales na sa wakas ay nagsasalita. Ang kanilang mga hinaing ay dinirinig na.
Nakatayo si Alonsina sa balkonahe ng kanyang penthouse, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa habang pinapanood ang kaguluhan sa isang tablet. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng saya, ng pagtatagumpay. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang mabigat na kapayapaan. Ang digmaan ay tapos na. Ang hustisya para sa kanyang ama ay nakamit na. Ngunit ang pinsala ay mananatili. Kinahapunan, dinala siya ni Lakan sa isang lugar na matagal na nilang hindi napupuntahan, isang tahimik na dalampasigan kung saan ang alon ay marahang humahalik sa buhangin. Naglakad sila nang walang imikan. Ang hangin mula sa dagat ay tinatangay ang kanilang mga buhok. Patawad, basag ni Lakan sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na karagatan. Patawad para sa lahat, sa aking kaduwagan, sa aking pananahimik, sa lahat ng sakit na idinulot sa iyo ng pamilya ko, ng dugo ko. Hindi lumingon si Alonsina. Salamat, sagot niya. Ang boses ay kasing hina ng hangin. Lumingon si Lakan sa kanya. Nagtataka. Para saan? Salamat, ulit niya. At ngayon ay humarap na siya. Dahil sa huli, pinili mo ang tama. Pinili mo ang katotohanan. Ibinigay mo sa akin ang hustisya na hindi ko kayang makuha ng mag-isa. Utang ko sa iyo ang kapayapaan ng aking ama. Isang ngiti, isang tunay, ngunit malungkot na nangiti. Ang sumilay sa mga labi ni Lakan. Naupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Anong susunod? Tanong ni Lakan. Huminga ng malalim si Alonsina. Ito na ang sandaling pareho nilang iniiwasan, ngunit parehong alam na darating. Lakan, ang mga sugat na natamo nating dalawa, masyado nang malalim. Ang mga multo ng nakaraan, palagi silang narito sa pagitan natin. Tumingin si Lakan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alam ko, hindi natin kayang bumalik sa dati. Sabi ni Alonsina, ang boses ay basag. Dahil ang dati ay isang kasinungalingan at ang ngayon ay masyadong mabigat. Kailangan nating paghilumin ang ating mga sarili nang magkahiwalay. Tumango si Lakan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito pag-aaway. Ito ay isang pagtanggap. Makalipas ang isang linggo, nasa loob sila ng isang malamig at tahimik na opisina ng isang abogado. Sa ibabaw ng lamesa ay isang dokumento. Isang annulment paper, kinuha ni Alonsina ang pluma. Ang parehong kamay na nag-utos ng pagbagsak ng isang imperyo ay ngayon ay nanginginig habang isinusulat ang kanyang pangalan. Bawat letra ay isang pagpapaalam. Hindi sa pagmamahal, kundi sa isang buhay na puno ng sakit. Pagkatapos niyang pumirma, iniabot niya ang papel kay Lakan. Sandali itong tinitigan ni Lakan, saka pumirma ng walang pag-aalinlangan. Tumayo si Alonsina. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon sa loob ng silid na yon. Walang salitang sinabi. Ang lahat ay nasabi na sa dalampasigan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas. Bawat hakbang ay isang paghakbang palayo sa nakaraan. Pagbukas niya ng pinto, ang liwanag mula sa labas ay muling sumalubong sa kanya. Hindi na siya lumingon pa. Nagpatuloy siya sa paglakad, patungo sa isang kinabukasang hindi tiyak, ngunit sa wakas, tunay na malaya. Isang taon ang lumipas. Ang pangalang Velez del Mar ay unti-unti nang nabura sa mundo ng negosyo. Naging isang babala tungkol sa kasakiman at korupsyon. Sa abo ng bumagsak na imperyo, isang bagong kumpanya ang isinilang. Sa harap ng isang maliit, ngunit magalang na grupo ng mga empleyado, investor, at mga miyembro ng media, tumayo si Alonsina Reyes sa isang podium. Sa likod niya, isang bagong logo ang nakapaskil, Reyes Legacy Builders. Ang aking ama, si Engineer Ruperto Reyes,
ay naniwala sa isang simpleng prinsipyo. Nagsimula si Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Naniwala siya na ang pundasyon ng bawat gusali, tulad ng pundasyon ng bawat tao, ay dapat na binuo sa integridad. Ngayong araw, hindi lang isang kumpanya ang ating itinatayo. Itinatayo natin muli ang isang pamana. Isang pamana ng katapatan, kalidad, at pananagutan. Ang Archipelago Capital ay nanatiling nasa anino, ang tahimik na kapangyarihan sa likod ng Reyes Legacy Builders. Ginamit ni Alonsina ang kanyang yaman at impluensya, hindi para maghiganti, kundi para bumuo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga natitirang assets ng Velez del Mar ay isinailalim sa rehabilitasyon. Ang mga gusaling may depekto ay isinaayos at ang mga pamilyang naapektuhan ay binigyan ng karampatang bayad pinsala at tulong. Samantala, si Lacan del Mar ay naglakad sa ibang landas. Tinanggihan niya ang anumang natitirang mana mula sa pamilya Velez. Ang maliit na bahagi ng Del Mar fortune na legal na sa kanya ay ginamit niyang lahat para magtayo ng isang foundation para sa mga biktima ng corporate fraud. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na apartment, namumuhay ng simple. Walang mga driver, walang mga kasambahay. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga drafting tools at ang kanyang mga ideya. Bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig, ang arkitektura. Hindi na siya isang executive na nakaupo sa boardroom. Isa na siyang arkitekto na bumababa sa construction site, nakikipag-usap sa mga karpintero at tinitiyak na bawat hollow block ay nakalagay ng tama. Nakahanap siya ng kaligayahan hindi sa yaman, kundi sa paglikha. Isang hapon, nagtungo siya sa isang community housing project sa labas ng lungsod. Ito ay isang proyekto para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa isang demolisyon. Nag-volunteer siyang idisenyo ang community center ng libre. Habang sinusuri niya ang pundasyon ng isang gusali, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Paglingon niya, nakita niya si Alonsina. Nakatayo ilang metro ang layo, kausap ang foreman ng site. Nakasuot ito ng hard hat at isang simpleng polo shirt. Siya pala ang pangunahing benefactor ng proyektong ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang pagkagulat, walang awkwardness, tanging isang tahimik na pagkilala. Naglakad si Alonsina palapit sa kanya. "Maganda ang disenyo," sabi nito. Tumutukoy sa mga plano ng community center. "Sinisigurado ko lang na matibay ang pundasyon," sagot ni Lacan. Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagkatitigan sila. Sa isang taong lumipas, marami ang nagbago. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing hapdi. Ang mga sugat ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na magsisilbing paalala ng kanilang pinagdaanan. "Masaya ka ba, Lacan?" tanong ni Alonsina, isang tanong na walang halong panghuhusga. Tumingin si Lacan sa paligid. Sa mga batang naglalaro, sa mga manggagawang nagbubuhat ng semento, sa mga bahay na unti-unting nabubuo. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, sagot niya, "Oo, payapa ako." "Ikaw?" Tumingin si Alonsina sa parehong tanawin at pagkatapos ay sa sumisikat na araw sa di kalayuan. "Payapa na rin ako." Walang mga pangakong binitiwan, walang mga salita tungkol sa pagbabalikan. Ang kanilang koneksyon ay mas malalim na kaysa roon. Ito ay isang koneksyon ng dalawang taong sinira ng nakaraan, ngunit parehong piniling bumangon at bumuo ng mas magandang kinabukasan mula sa mga guho. Nagpaalam sila sa isa't isa sa isang simpleng tango. Naglakad si Lacan pabalik sa kanyang trabaho, at si Alonsina naman ay nagpatuloy sa kanyang pag-iinspeksyon. Ngunit bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, pareho silang lumingon. Nagtama muli ang kanilang mga mata at sa pagkakataong ito, isang tunay at malawak na ngiti ang ibinigay nila sa isa't isa.
Isang nangiti ng pag-unawa, respeto, at marahil, isang pinto na hindi tuluyang isinara, isang pag-asa para sa isang bagong umaga na darating sa tamang panahon. Ang kwentong ating sinubaybayan ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa paggamit ng katotohanan upang itama ang mali at itayo muli ang nawalang dangal. Ipinakita sa atin ni Alonsina at Lacan na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, palaging mayroong pagkakataon para sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng kanilang pag-ibig at pakikipaglaban. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,